Good day mga ma'am and sir. Ngayon na pag-uusapan natin itong Senate Bill number 2984 na pre-propose ni Senator Win Gatchalian. Tatanggalin na nga ba ang spiral progression? Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, intro muna tayo. Konti lang. Ngayon, tignan natin ano nga ba itong Senate Bill 2984. Bakit gusto ni Senator Win Gatchalian na ma-discontinue ang paggamit ng spiral progression approach in the basic education curriculum. So, ito po ang Senate Bill 2984 introduced by Senator Win Gatchalian. Ito po ay may title na An Act Discontinuing the Use of the Spiral Progression Approach in the Basic Education Curriculum, deleting for the purpose Section 5, Paragraph G of Republic Act Number 10533, otherwise known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. So ano ba tong spiral progression approach na ito? So alam naman po natin ng spiral progression approach ay ito po ay ang pagtuturo ng mga concepts and contents sa mga learners from simple to complex from different levels. At yan po ay sinusunod sa K-12 curriculum natin. At ito nga pong bill na ginawa ni Senator Win Gatchalian ay nagsasabi na huwag na natin gamitin itong spiral progression approach na ito. Dahil nga may mga nakitang problem si Senator Win Gatchalian sa paggamit ng spiral progression approach. Tara tignan natin kung ano ang mga problemang ito na nakita ni Senator Win Gatchalian sa paggamit ng spiral progression approach kaya gusto niyang ipa-discontinue ito. So ito nga yung study na ginawa noong 2020 ng Assessment Curriculum and Technology Research Center or ACTRC. So sinasabi nga dito sa study na ito na naobserbahan na ang mga teachers in grades 3, 6, 10, and senior high school did not have adequate time to teach all the competencies under the intended K-12 curriculum. So ang problema dito, at dahil nga hindi maituro itong mga competencies na ito, ang magiging resulta nito ay hindi maintindihan ng mga students ang concepts and contents or competencies sa next grade level, which is prerequisites ang mga skills na yun. So, kung hindi po naituro ang lahat ng concepts, contents, or competencies na yun, ang mangyayari po dyan ay wala pong susundan o walang magiging basihan yung mga students and teachers dahil nga hindi nga naituro yung prerequisite skills and knowledge na dapat ay natutunan nila from the previous grade level. So, yan ang isang problem na nakita ni Senator Win Gatchalian na problem sa spiral progression approach. So kapag hindi na naturo yung last set of competencies from previous grade level, mahirapan yung current teacher na ituro sa mga students yung concepts na dapat na susunod na competency or concepts. So ang mangyayari dyan, babalik na naman yung teacher doon sa competencies and concepts na kailangan maintindihan o matutunan ng mga bata. So, ang mangyayari, kulang na naman yung oras, hindi na naman matuturo yung current na competency na matututunan sana nila. So, sunod nga po dyan, ito sinasabi sa baba. Furthermore, there is a notable lack of studies employing robust empirical methodologies to evaluate the effectiveness of utilizing the spiral curriculum, particularly within the Philippine context. So, medyo mabigat itong reason na ito kasi ginamit natin itong spiral progression approach na ito, believing na ito ay effective para sa ating mga Pilipino. At kaya nga dito, sinabi ni Senator Win Gatchalian na kulang yung mga studies. Makapagsasabi nga na effective itong spiral progression approach na ito para sa ating mga Pilipino, particularly sa mga learners. At isa rin sa mga naging rason ni Senator Win Gatchalian nga ay itong
last consultative meeting. So sabi nga dito, there was consensus that teachers in delivering lessons using the spiral progression approach are no longer teaching as content experts or subject specialists, but are required by the approach to teach as generalists. They also lack training, experience, preparation, and resources. In sum, there is no mastery for both the teachers and the learners. Medyo mabigat itong last na reason na binigay ni Senator Win Gatchalian. Knowing na kabilat-kabila ang mga trainings na ginagawa ng mga teachers, alam natin na hindi naman lahat ay natitrain talaga. Hindi lahat nakakapag-training. Kulang talaga ang trainings na nabibigay sa mga teachers. And syempre, itong tinatawag na resources, kulang talaga ang resources para sa mga teachers and learners. Kaya medyo mabigat itong nabigay na reasons ni Senator Win Gatchalian dito kung bakit kailangang i-discontinue na itong spiral progressions na ito. So, mangyari, gusto nga ni Senator Gatchalian na masuportahan itong mga findings, itong mga nakita niyang problems dito sa spiral progression approach na ito sa ating K-12 curriculum. So, sabi niya dito, pinopropose niya na ma-delete yung Section 5. Section 5, Paragraph G of RA number 10533, which states that the curriculum shall use the spiral progression approach to ensure mastery of knowledge and skills after each level. So, gustong ma-delete ito ni Senator Win Gatchalian. Bakit kaya gusto niya itong ma-delete? Dahil gusto niya na ang DepEd ay mabigyan ng flexibility na mabigay kung anong approach o pedagogy ang maibigay o magamit ng mga teachers sa pagtuturo sa mga estudyante. Magkaroon ng flexibility ang mga teachers kung paano ituturo ang mga concepts sa mga students. So, yun. Para sa iyo, tama ba ang proposal ni Senator Win Gatchalian na ma-delete itong Section 5, Paragraph G of RA 10533, ang pag-delete dito sa spiral progression approach? O okay na sa'yo ngayon ang spiral progression approach? Comment mo naman sa comment section. Yun lang. Maraming salamat.